Kamusta mga kaibigan? Si Jesse Hu ito. Ngayon, gagawa tayo ulit ng isa pang Damascus Chef's Knife. Ngayon, Firestorm Damascus ang gagamitin natin, hindi random pattern. Ang Firestorm Damascus ay parang napakakomplikado pakinggan. Pero sa totoo lang, isa lang itong variation ng Twist Damascus. Sa halip na i-twist ang mga tuwid na layer, iniikot natin ang tinatawag na crushed W's. Maraming bakal ito. Ang billet ko ay salit-salit na layer ng 1084 at 15 and 20. Sobra ang 15 and 20 kaya 14 layer nito at 11. Layer lang ng 1084. Giniling ko ulit ang mga gilid ng bilet para mapantay at inihanda ang hawakan para sa welding para masigurong perpekto agad sa unang subok. Nung una akong mag-welding, akala ko walang kailangang gawin sa rebar para ma-weld sa bakal. Pero natutunan ko kay Salem Straub 2 taon na ang nakalipas na kung gigilingin ang ilang sulok ng rebar, mas madali ang welding. Nabanggit ko kanina na quench oil ang pinaka-accessible na likido para ilubog ang bilet ko. Hindi ito masyadong nagkaroon ng saysay para sa maraming tao, pero kailangan ninyong maintindihan na ako ang pinakatamad na tao sa mundong ito. At kapag sinabi kong pinaka-accessible, ibig sabihin ay literal na nandoon lang talaga ito sa garahe ko. Pag nakuha ng billet ang tamang init para welding, dinadala ko ito sa press at dahan-dahan kong ginagawa ang unang pasada. Dahil ito ay sa iba't ibang dahilan. Una, kailangan kong dalhin ang billet sa squaring dice. Malalaki talaga ang aking squaring dice, kaya kailangan kong panatilihing makapal ang billet hanggat maaari para magkaroon ng magandang contraction sa labas ng billet. Ang isa pang dahilan kung bakit dahan-dahan akong pumipindot sa unang init ay ayokong mapunit ang aking billet. Maraming trabaho ang kailangan para maihanda ang billet para sa welding sa simula pa lang at ayokong ulitin pa yon para dito. Ang pag-brush ng scale ay parang palabas lang, pero marami itong sinasabi sa akin tungkol sa pagkakadikit ng billet. Kung makakita ako ng matinding pagkakaiba sa pagitan ng dalawang magkahiwalay na layer ng bakal, malamang alam ko na hindi sila magkadikit. Kung perpekto ang forge welds, magsasama ang mga layer at kikilos na parang isang bakal lang. Pinunan ko ang video na ito noong Disyembre, kaya maganda pa ang temperatura. Hindi ako pinagpawisan hanggang sa puntong ito, pero hindi ibig sabihin na hindi na ako pagpapawisan sa mga susunod na bahagi ng video. Maaring mahirap makita dito, pero ang aking top dice at bottom dice ay hindi perpektong parallel. Mga 0.01 degrees ang layo o parang ganun. Pero kahit ganun, ibig sabihin kailangan kong siguraduhin na iniikot ko ang billet ko tuwing kukuha ako ng panibagong pasada. Tinitiyak nitong maaayos din ang anumang baluktot sa aking billet. Kung may alam ka sa forging gamit ang hydraulic press, alam mong may digital press controller ang ilan dito. Ginagawang parang robot ang press. Pwede mong itakda ang kapal at ipi-forge nito ang piraso hanggang sa gusto mong kapal. Matagal ko na ring iniisip na kumuha ng isa at ikabit ito sa press ko. Pero hindi ko alam kung itinuturing ba itong pandaraya kaya sabihin nyo sa comments kung sa tingin nyo ay pandaraya ito. At kung hindi naman, ipaliwanag nyo rin kung bakit. Ang plano ay pahabain ng billet at hatiin sa 7 o 8 piraso. Gusto ko itong lagyan ng maraming durog na W. Isa sa mga tinitingnan ko dito ay gusto ko na maging tuwid hanggat maaari ang billet at gusto ko rin na maging magkapantay ang mga gilid nito hanggat maaari. Ayoko ng magkaibang sukat sa harap at likod. Kung tumalon ka sa parting ito ng video, welcome back! Sana nag-enjoy ka sa panonood kung paano ako giniginaw. Sobrang lamig na di ko maramdaman ang kamay ko ng halos 30 minuto. Balik tayo. Pagkatapos kong putulin ang maruruming dulo ng billet, minarkahan ko ito at puputulin sa 7 piraso. Ito yung pagkakataon na hindi ko ginamit ang caliper ko para markahan ang mga linya at sa halip ay tiningnan ko lang ang tape measure. Makikita mo mamaya na hindi eksaktong magkakapareho ang haba ng mga piraso ko, pero yung kaunting pagkakaiba ay hindi naman makikita sa huli sa piraso. Ang accordion na pagtiklop ay tinitiyak na pare-pareho ang pattern sa buong billet. Pagkaputol ng mga piraso, markahan at dalhin na sa grinder para linisin ang gilid. Hindi ko naman talaga balak i-test etch ang mga ito, kaya ang tanging layunin lang ay para mas magkasya sila ng maayos sa surface grinding attachment.
Dati, kinakalawang ko muna ang billet sa bisyo gamit ang angle grinder para alisin ang forge scale bago ako nagka-surface grinding attachment. Dahil may surface grinding attachment na ako, hindi ko na pinapansin ang scale at diretso trabaho na lang. Sobrang init ng mga piraso pag galing sa surface grinder, kaya kailangan kong siguraduhin na nakasuot ako ng welding gloves tuwing hahawakan ko sila. Ngayon na malinis na ang lahat ng piraso, pwede na silang ibalik sa vise at i-welding. Imbes na malalaking spot welds, nagpasya akong i-welding ang buong gilid ng bawat piraso. Dapat mas matibay ang billet sa teorya pero di ako sigurado. Grabe ang gaganda ng mga weld ko. Pagkatapos ma-weld at sindihan ng forge, ilubog sa quench oil, saka ibalik sa forge. Maraming apoy sa forge kasi naka-full blast ang air chokes ko. Kapag full ang chokes, hindi agad nahahalo ang propane sa fresh air at kailangan pang lumabas ng forge bago magliyab dahil walang fresh air sa chamber. Kung sinusundan mo ako sa Instagram, alam mong balang araw gusto kong magkaroon ng power hammer. Pangarap kong martilyo ay Nacelle 2B, Nacelle 3B o Chambersburg. Hindi ko naman sinasabing hindi ko mahal ang press ko. Napaka-compact ng press at ang dami nitong kayang gawin. Pero ang totoo, hindi lang talaga ito kasing astig ng power hammer. Ang power hammer ay bumabagsak ng 300 libra bawat hampas ramdam mo sa mga buto mo. Yayanig talaga sa kaibuturan. Siguro mga 1 o 2 taon mula ngayon, kapag may sarili na akong shop at hindi na ako nagtatrabaho sa garahe ng mga magulang ko, makakapagpatayo na ako ng maayos na pundasyon at makakabili na ng totoong power hammer. Balik tayo sa trabaho. Panahon ng gawing 1 pulgada at 1 kapat na parisukat ang billet na ito. Makapal na ang pulgada at kalahati para sa twist pero bahala na si future ako. Ngayong napeke ko na ang billet sa tamang sukat, pekein ko na ang mga kanto para sa pag-twist at pag-flat mamaya, iwas cold shots. Bago ko simulan ang pag-twist, aalisin ko muna ang rebar na hawakan at ang pangit na dulo sa isang gilid. Gabi na at walang oras palamigin ang billet at ilagay sa bansaw, kaya ginamit ko na lang ang angle grinder para putulin habang mainit pa. Pero ang problema, yung mga disc ng angle grinder, sa tingin ko hindi talaga sila para sa sobrang taas na temperatura. Kaya may mga piraso ng disc na tumalsik sa mukha ko. Medyo hindi komportable, pero wala na akong ibang magawa. Nabanggit ko kanina na pagpapawisan ako sa isang bahagi ng video at ito na yon. Malakas akong binata, kaya kong mag-squat ng 365 lbs at mag-deadlift ng higit 400 pero ito pa rin ang isa sa pinakamahirap na nagawa ko sa Forge. Masakit ang core ko, nag-aapoy ang kaliwang balikat ko at hindi talaga gumagalaw ang bakal. Para sa ilan sa mga twist na ito, buong bigat ng katawan ko ang inilalagay ko sa wrench na, yun, at sige, hindi naman ako ganoon kabigat, mga 160 libra lang ako. Pero kahit ganoon, 160 libra na mga isang talampakan ang layo mula sa pinagmumulan ng ikot, malakas na torque na yon, pero hindi pa rin masyadong gumalaw. Ang tungkol sa Firestorm Damascus, kapag masyadong mahina ang pag-twist mo, hindi talaga ito mukhang astig. Kaya sinusubukan kong gawing parang puro banta ang itsura ng billet na ito. Dahil sa sira-sirang twisting wrench, hindi pantay ang twist ng billet kaya dinala ko ito sa press para ituwid bago ko pa ito itwist ulit. Maraming sobrang nakakasatisfy na bagay na makikita mo sa Forge at sa tingin ko, ito siguro ang isa sa top 5. Astig talaga tanggalin ang scale sa sobrang higpit na twisted na gilid. Natapos ko na ang mga twist sa billet. Kaya oras na para i-forge ito ng parisukat at ihanda para sa talim.
Kunin ko lang ang vermiculite ko. Yan na ba ang pinakamalalim na kaya nito? Sa paggawa ng talim, una kong pinuputol ang parehong maduming dulo ng bilet. Ang tanging dahilan kung bakit maliwanag na sa labas at sumunod na araw na ay dahil naubusan talaga ako ng propane. Kung ako lang, magpupuyat ako hanggang alas 11 para tapusin ang pag-forge ng talim. Pero hindi nangyari ngayon. Nasira ang bakal dahil sa init habang pinipisil ko, kaya gagamitin ko muna ang angle grinder para alisin ang ilang gilid ng billet. Sobrang kitang-kita ang twist ridges sa billet na ito, kaya gusto ko silang alisin para hindi sila mapunta sa final na talim. Unang ginagawa ko sa paggawa ng chef's knife ay tinatantiya ko agad ang dami ng materyales para sa talim. Dito mo makikita na nagkamali ako at kulang ang nailagay kong materyales. Kaya bumalik ako sa press at nagdagdag ng kalahating pulgada pa. Agad kong sinimulan ang video na ito pagkatapos ng Cleaver Premiere. Kaya parang nag-break ang utak ko at nakalimot mag-forge. Isa sa mga mahalagang aspeto ng isang magandang integral chef's knife, sa palagay ko, ay gusto kong maging malapad ang heel nito. Gusto ko na hindi bababa sa 2.1 pulgada ang lapad nito. Para mapalapad ang heel, ginamit ko ang combo flat dies at agad kong hinila ng agresibo ang heel. Mahalaga talaga dito na hindi ako masyadong madiin dahil pwede ko talagang maputol sa gitna ang billet dahil sa sobrang agresibo ng mga die-is na ito. Ay oh, ayan na. Kailangan ko itong tapusin nang hindi nasasayang ang 3 oras ko. Ay, nakakatakot yan. Bakit ang hirap nito? Magtrabaho ng mabuti at putang ina naman. Namamangha ako. Namamangha ako. Ayan na. Ay, wow. Sa tingin ko, deserve ng effort na yon kahit kaunting like. Kaya kung lumabas ang 7 sa random number generator, i-like mo ang video. Balik tayo sa ginagawa. Tapos ko nang putulin ng sobra, kaya pipiliin ko na ang material para sa tang. Parang naayos ng kombinasyong ito ang dalawang problema. Nakakatulong itong manipisan ko ang bolster sa sakong ng talim at maituwid ang gulugod ko. Dahil halos 100% nang naiporma ang tang, oras na para simulan ang matagalang proseso ng pagbebevel, paghila ng sakong, at pag-eksperimento sa profile hanggang sa makuha ko ang hulma na nasa isip ko. Ang profile ng talim na nasa isip ko ay parang pinaghalo ng isang mahaba-habang santoku at ng tinatawag na K-tip judo. Baka napapansin mo yung mga pang-ipit at nagtatanong ka kung bakit ang dami nilang usok, at ang totoo niyan, ginagamit ko kasi ito sa pag-quench ng mga talim ko. At madalas hindi ko natatanggal yung langis sa mga pang-ipit bago ko ulit gamitin sa pag-forge. Tinapon ko ang mga pang-ipit sa forge, sinunog ang langis, at nilubog sa tubig para maresolba ito. Dito mo makikita ang firestorm pattern sa talim. Mahirap makita dito, pero kapag nakatagilid at mas mababa ang init, kita na ang magagandang pag-ikot.
Iniisip kong mas magaling ako sa pagmartilyo ng bakal kaysa sa karaniwang bladesmith. Pero sa paggawa na ito, siguro 20% lang ang kakayahan ko. Hindi ko talaga alam kung ano ang nangyayari. Nahirapan lang talaga akong makuha sa gusto kong kalagayan. At dahil doon, mas tumagal ang paggawa ng talim kaysa sa inaasahan ko. Matapos mabuo ang talim, itinulak ko ang pugon at pinainit agad ito. Gusto kong diretsong ilipat mula sa pandayan papunta sa pugon at simulan agad ang pag-normalize. Mahalaga sa Firestorm Damascus na iwanang makapal mula sa pandayan at bawasan sa paggiling para kakaiba ang pattern. Pag naabot ko ang minimum na 8 tuldok 5 pulgada, tinutuwid ko na ang talim at tinitiyak na akma sa profile na gusto ko at tapos na iyon. Ngayon maghihintay tayo. Luto na ito. Tatlong cycle ng normalisasyon ang ginawa ko sa talim. Una sa 1,650 Fahrenheit, pangalawa sa 1,500 Fahrenheit, at huli sa 1,350 Fahrenheit. Matapos ma-normalize ang talim, oras na para bigyan ito ng matitinding paggiling. Isa sa pinakamahalagang bagay tungkol sa mga matitinding paggiling na ito ay ang pagtanggal ng anumang posibleng cold shot na maaaring makasira sa talim habang nilulubog ito sa langis. Ito rin ang tamang oras para subukan ang pinal na hugis ng talim. Pinanday ko ang halos 75% kasi hanggang doon lang kaya ng martilyong kamay. Binibigyan ako ng grinder ng 100% kontrol sa eksaktong hugis ng talim. Pinapabilog ko lang ang mga kanto sa gilid at gulugod ng talim. Gagawin nito na hindi sila magiging sanhi ng stress kapag nilubog ko na sa quench. May mga hakbang akong ginagawa tuwing matapos ang quench. Una, tinitingnan ko kung tuwid ito o kailangang ituwid pa. Tapos sinusuri ko gamit ang file kung tumigas na. Matapos gawin ng dalawa, inilalagay ko ito sa maliit na toaster oven para sa flash temper. Gusto ko sanang mag-flash temper sa kiln pero 2 oras bago lumamig ito mula sa quench temperature. O tingnan mo ang mga kulay ng temper na yan. Yang gintong kulay na yan. Ibig sabihin maganda yan. Pinainit ko ang talim sa 350 dgf ng 2 oras 2 ulit. Ibig sabihin nito, ang talim ay nasa mga 62 hanggang 63 Rockwell. Isa sa mga tinatayang paraan para malaman kung matigas ang talim mo o hindi ay ang pagtingin kung yung mga spark na lumalabas mula sa grinder ay sumasabog na parang maliliit na paputok. Kasing bigat ito ng cleaver ngayon. Umabot na talaga sa punto sa channel ko na ang dami ko ng videos na yung mga voice-over na ginagawa ko sa mga bagong video ay pwede nang maulit yung mga voice-over na ginawa ko sa mga naunang video. Malinaw ang problema. Kung may gusto kayong topic sa susunod kong video, sabihin lang sa comments. Ganoon kataas yon sa dulo na yon. Gaano kataas naman dito sa kabilang dulo? Mas mababa pala dito. Kaya gagawin nating kapantay ng taas nito yung kabila. Hindi pa ito 100% eksakto yung ginagawa ko dito kasi wala pa akong calibrated na mga bloke. Ang ginagawa ko dito ay parang kinukuha ko lang yung pangkalahatang sukat para maging symmetrical yung bolster ko. Hindi ko naman kailangan na eksaktong-eksakto, parang 1,000 bahagi ng 1 pulgada. Kailangan ko lang na sapat ang accuracy para magamit ko na siyang reference sa ibang mga surface mula sa bolster. Kung titingnan mo yung bolster, makikita mong may malalalim na uka mula sa pag-twist kanina. At kadalasan, mahalaga ito kasi gagawa sana ako ng may mga gilid na hawakan.
Gagawa ako ngayon ng bilog na hawakan kaya hindi na problema ito. Matagal ko nang gustong gawin yung paghagis ng sinturon na ganoon mula nang nagsimula akong gumawa ng kutsilyo at ngayon, ang tamang panahon kasi sobrang sira na talaga yung sinturon na yon. Pag gumagamit ako ng sinturon, iniisip ko na parang may durability sila. Kapag ginagamit ko ang mga bagong sinturon ko, nagsisimula sila sa durability na 100 at unti-unti silang bumabagal sa pagputol habang bumababa ang durability. Kapag umabot na ito sa mga 30 hanggang 40%, inilalagay ko na sila sa kategorya ng mga reserbang sinturon at ginagamit ko sila para sa mas mabibigat na gawain sa paggiling kung saan hindi ko na kailangang mag-alala kung matalim pa ang sinturon ko. Isa sa mga mapapansin mo kapag nakita mo akong nag-grind ng mga profile sa mga kutsilyo ko, ay hindi talaga ako gumagamit ng maliit na gulong na attachment. Nalaman ko na kaya kong kontrolin at hubugin ang profile gamit ang gilid ng platen. Sa parting ito ng paggiling, nagsimula na akong mabaliw. Matapos kong alisin ang 75% ng material sa talim, pinalitan ko ang 36 grit belt ng 50 grit belt. Mas binibigyan ako ng 50 grit na belt ng control. Mas makinis ito sa aktwal na paghasa. Sige, kailangan kong isipin kung gaano karaming bolster ang gusto ko talaga para dito. Sa kutsilyo kung may integral bolster, madalas kong pinahahabaan ang bolster. Dahil bilog ang hawakan, gusto kong paikliin ng kaunti ang bolster. Tingnan mo kung gaano ka-damage ang kamay ko sa tubig. Kung may milling machine lang ako ngayon, mga 20 beses mas mabilis ito at 10 beses mas hindi masakit. Wala akong milling machine kaya ginamit ko na lang maingat ang gilid ng platen para ukitin ang 70 degree na anggulo. Kailangan kong gumamit ng iba't ibang grit ng belt dahil may iba't ibang radius ang bawat isa. Ang 36 grit na belt ay maganda para mabilis matanggal ang maraming materyales. Pero kapag gusto mong makapasok sa masisikip na sulok tulad nito, mas maganda kung gagamit ka ng belt na hindi bababa sa 120 grit. Pagkatapos ng transition ng bolster tang, balik sa talim para gawing final ang kapal nito. Kung titingnan mong mabuti, may ilang maiitim na bahagi kung saan kinailangan kong pinaliit ng husto ang talim sa pag-forge. Hindi na mahalaga ang mga maiitim na bahagi dahil gawa ito sa Damascus at ibababad ko sa ferric bago kopyahin. Kahit na mahalaga sana kung iiwan sa satin finish. Isipin mo kung may carbon fiber spacer ako na binalutan ng tanso. Ang astig nun, oh. Tanso, carbon fiber, tanso ebony. Pero ngayon ang tanong ay tanso o bronze. Mas maliwanag ang tanso pero ang bronze ay... Gumamit na ako ng maraming bronze. Tanso ang gagamitin ko ngayon. Ano nga ulit ang gagawin ko? Isa sa pinakamahal na aral na natutunan ko ay na hindi mo dapat pinuputol ang carbon fiber gamit ang bandsaw. Sinubukan kong putulin gamit ang wood bandsaw pero nasira ang talim at di ko na naputol ang 2x4. Gagamitin ko ang natirang tanso mula sa paggawa ng katana. Plano ko sanang gamitin ito para sa fushi at kashira. Pero kung nabasa mo ang mahaba kong komento sa video, alam mong naubusan ako ng oras at ayokong gumawa ng pangit o kulang na fushi at kashira. Kung napanood mo na ang Forged in Fire, alam mong lahat ng panday sa palabas ay gumamit ng portaban kahit minsan, mapapalabas man o sa bahay nila. Ginamit ko lang ito sa palabas, pero gusto ko ng sarili kong bansaw para sa shop sa bahay. Ayokong palaging i-convert ang metal cutting bansaw ko. Nakakainis pag nagkakamali ka ng hiwa sa manipis na brass at nabaluktot ito.
Kasi kailangan mong tiisin ang baluktot hanggang matapos ang paggawa. Di ko pinakita sa camera, pero ginamit ko ang angle grinder kasi mabagal ang bansaw at nababaluktot ang mga piraso. Para magkaroon ako ng ideya kung gaano karaming ebony ang kailangan kong putulin, gumawa ako ng magaspang na sketch at pagkatapos ay sinukat ko ito. Sana alam ko kung anong eksaktong uri ng ebony ang ginagamit ko. Pero nung kinuha ko ito sa supplier ng kahoy, nakalimutan kong tandaan kung ano ang sinabi nila sa akin. Kung karpintero ka at alam mo anong ebony ito, sabihin sa comments. Alam kong hindi ako nagbibigay ng maraming impormasyon sa'yo, pero doon mas nagiging masaya ang lahat. Para makapaghanda sa pagbutas ng mga spacer at ng mismong hawakan, kailangan ko munang alamin ang sukat ng tang. Sa tingin ko, kailangang gawing standard ang sukat ng tangko para pareho ang butas. Pero hindi pa na ngayon, kaya patuloy ko munang gagamitin ang lumang paraan. Matapos ang maingat na pag-iisip, hindi ako gagamit ng carbon fiber at hindi ko rin gagamitin ang pangalawang spacer. Sa tingin ko sobra na yon. Sa teorya, maganda ang carbon fiber na may tanso. Pero nang makita ko ang mga piraso, napagdesisyonan kong magulo ang itsura. Sobrang dami lang talagang nangyayari sa hawakan. Kung napanood mo na yung Dude Perfect na video, kung saan gumagawa sila ng pendulum paintings na nagdidrip ng pintura kung saan-saan, tapos si Taylor, sobrang dami ng nilagay niyang pintura. At tuluyang nasira yung gawa niya. Ayokong mangyari sa akin yon. Pasensya na, Taylor. Isa pang dahilan kung ayoko ng carbon fiber sa hawakan ay dahil delikado itong gamitin. Dapat magsuot ng bodysuit sa paggiling nito dahil pwedeng mamaga o mangati ang balat at kung malanghap, nananatili ito sa baga. Kung hindi mo pa alam tungkol sa akin, may hika talaga ako. At dahil may hika ako, kailangan kong mag-ingat ng higit kaysa sa karaniwang tao sa mga bagay na pwedeng maipon sa baga ko. Isa pa yan sa mga dahilan kung bakit gusto kong magkaroon ng maayos na dust collection sa magiging shop ko. Wala namang nakalagay sa chart na to sa pagitan ng 6 na 1/16 at isang kapat. Kaya ang ina-assume ko, pwede akong mag-drill sa anumang bilis na gusto ko. Sinabi ko talaga yan ng walang sarkasmo. Alam niyo ba kung paano si Will Stelter naging vice? Anti-vice ako. Simula mag-blacksmith, dala ko na ito at ginawa ko pa itong unang anvil ko. Akala ko di ko kailangan ng anvil kaya bumili kami ng tatay ko sa Home Depot ng mukhang anvil. Mula noon, nadikit ko na ang epoxy at may weld bead sa ibabaw ng slide at tingin ko mga 1 sentimetro na ang luwag ng spindle. Sa totoo lang, sapat na yon para sa akin grind sa tang ang problema, hindi yung iba. Kung ano man ang tawag dito sa bagay na to. Sa puntong ito, wala talaga akong step-by-step na proseso na palagi kong sinusunod. Parang palipat-lipat lang ako sa 4 o 5 gamit. Yung belt grinder, file guide, file, itong kahoy na dowel na ginagamit ko para ipukpok yung spacer para makita yung mga uka, at isang piraso ng liha sa granite block. Sa tingin ko sakto na ang pagkakasuot niyan. Sakto na ang spacer sa likod ng bolster kaya bumalik ako sa ebony handle block. Gamit ang parehong technique at kaunting sideward na puwersa sa drill bit, pinagsama ko ang 3 butas para maging isang malaking slot. Ito yung hakbang na sana mas maganda at mas eksakto ang itsura, pero wala pa akong nakita o natuklasang mas magandang paraan kaysa dito kung wala kang milling machine. Sabi nila hindi maganda sa Forged in Fire yung sinusunog ang slot sa mga nakatagong tang. Hindi ako lubos na sang-ayon dito, pero naiintindihan ko kung saan sila nanggagaling. Maraming sumusubok sunugin ang slot kahit malayo pa ito sa anyo ng tang. Nagbo-burn in lang ako kapag 99% ng nakaukit ang slot. Hindi ko sinusunog ang slot, tinatapat ko lang sa tang. Kapag kasya na ang handle block sa tang, pwede nang ihanda ang mga piraso para idikit.
At ang tanging ginagawa ko para doon ay bumabalik ako sa granite block at pinapakinis ko ng pantay ang lahat ng bagay. Marahil ay nagtataka ka, Jessie? Bakit mo nilalagyan ng uka ang tang na parang ididikit mo na ito bago ka pa magsimulang mag-hand sanding? Ididikit ko na ito bago ako mag-hand sanding. Ang tungkol sa pabilog na hugis ng hawakan na gusto kong makuha ay kailangan talagang mag-transition ng perpekto ang harap ng bolster papunta sa talim. Pero hindi ko malalaman kung ano talaga ang magiging itsura ng geometry na yon hanggat hindi ko hinuhubog ang hawakan. Kailangan kong baguhin ang hand sanding table ko, ang 2x4, dahil walang slot para sa hawakan. Nabanggit ko dati na tuwing maghalo ako ng epoxy, kailangan isang buong pump ng bawat isa, kaya laging may natitira akong sobra. May nag-comment na may mga guhit daw na pwedeng sundan, tulad ng kalahating pump para sa isa at kalahating pump din para sa kabila. Pero kahit anong gawin ko, hindi ko talaga makita yung mga guhit na yon. Baka nagsinungaling yung nag-comment o bulag lang talaga ako. Pagbuhos ko ng epoxy sa handle block, dapat sa gilid ng butas, hindi sa gitna, para mabawasan ang air pocket. Sa build na ito, babalatan ko lahat ng surface pagkatapos ng glue up kaya di mahalaga kung may epoxy sa labas. Pero nililinis ko pa rin ito dahil nakasanayan na. Sige, i-clamp na. Ramdam ko malaki ang agwat ng kalidad ng gamit sa shop ko. Meron akong mahusay na 25-ton press. Pero tatlong magkakaibang clamp lang gamit ko sa lahat ng glue ups. Mas okay sana kung mas maayos ang clamp system ko, pero hindi naman naaapektuhan ng glue up quality. Sige. Sa channel ko, puro mabilis ang paggawa ng chef's knife handles lang napapakita ko. Wala pa akong nagawang bilog na hawakan. Pakiramdam ko medyo maaga pa sa karera ko para sabihin na may sarili na akong estilo. Pero kung gagawa ako ng listahan ng mga bagay na naglalarawan sa mga kutsilyong nagawa ko noon, siguradong kasama doon ang mabilisang paggawa ng hawakan. Mas mahalaga para sa akin magmarka ng centerline sa bilog na hawakan kaysa sa mabilisang hawakan. Dahil kapag nabasag na ang mga kanto sa bilog, mahirap nang makahanap ng patag na reference point. Katulad ng hindi ko paggamit ng small wheel attachments para i-grind ang profile ng mismong talim, hindi ko rin ginagamit ang mga ito para hubugin ang hawakan. Pakiramdam ko noong nagsimula akong gumawa ng kutsilyo, hindi ako ganoon karami ng gamit pagdating sa grinder. Kaya nag-adapt ang estilo ko sa pag-grind dahil sa kakulangan ng mga tools. Ngayon na may small wheel attachments na ako, nahihirapan pa rin akong gamitin kasi parang hindi kailangan. Ito ang bahagi ng paggiling ng hawakan kung saan inaalis ko ang lahat ng maiitim na marka sa bolster. Karaniwan kapag gumagawa ako ng hawakan, walang tiyak na hangganan. Pero para sa talim na ito, may minimum akong sinusunod. Kailangang tuluyang mawala ang maiitim na marka sa hawakan. Sa tingin ko, may isang malaking pagbabago akong kailangang gawin sa hawakan na ito. Kung ang hawakan ay ganap na bilog, hindi na magkakaroon ng saysay ang facet na ito. Kaya sa palagay ko, susubukan kong pagdugtungin ng maayos ang talim at ang hawakan para wala ng linya dito. Kung may isang gumagawa ng kutsilyo na pinaka nakaapekto sa estilo ng hawakan ko o sa pangkalahatang estilo ng talim ko, malamang si Mareko Mamasi iyon. Hindi ako nag-aral sa ilalim niya at isang beses ko pa lang siya nakilala. Pero ilang oras kong tinitingnan ng Instagram niya, namamangha sa kung gaano kaganda ang daloy ng mga hawakan niya at kung gaano ka-intentional ang bawat facet. Scallop belt ang belt na gamit ko dito. Ang mga gilid ng belt ay giniling sa parang alon na pattern. Kaya pwede kong gilingin ang loob ng mga sulok nang hindi ako nag-aalala na kakayuri ng gilid ng belt ang mga sulok na yon. Marami ang gumagamit ng 200 at 20 o 400 grit na J-Flex belts. Pero para sa akin, mas mainam ang scallop belt sa parehong gamit.
Sa puntong ito, ang talim ko ay nasa 3 sa may malibong bahagi ng 1 pulgada ang kapal. Pero gusto kong subukan ang pag-zero grind nito bago mag-hand sanding, na hindi ko pa nagagawa sa chef's knife. Delikado ito dahil parang may dalawang talim. Pag nag-hand sand ako ng kutsilyo at naputol ko ang sarili ko, mas malalim ang hiwa, pero mas maganda talaga ang edge geometry. Hindi ko naman ginagamit ang file na ito, kasi lagi ko namang gamit ang hand sanding stick ko. Tatanggalin ko na lang ang file. Kapag nalaman ng machine shop na ginawa ko ito, baka mapasama ako sa hit list nila. Mas maliit ang talim na ito kaysa sa cleaver na hinansan ko noong 1 linggo. Kaya inaabangan ko talaga ang pag-handsand at makita agad ang progreso sa harap ng mga mata ko. Ito ang parte ng talim na pinakamatagal kong hinasa, sa pagitan ng bolster at talim. Hindi ko ito lubos na nalinis gamit ang grinder, kaya kinailangan kong ayusin ang hugis gamit ang liha. Yung nakita ninyong inispray ko ay tinatawag na fluid film. Ang fluid film ay nagsisilbing proteksyon para kapag tinalikod ko ang talim at inilapag ito nang nakaharap sa kahoy, hindi ito agad kinakalawang. Natutunan ko na hindi pwedeng direktang lihaan ang bahagi ng paglipat sa mga talim na may integral na bolster at kahoy na hawakan. Mas mabilis maubos ang kahoy kaysa bakal. Kaya pag nilihis mo yon, magkakaroon ng pagkakaibang lalim. Halos nakalimutan kong sabihin kung anong video ang pinanood ko habang nililiha ko ang talim. Parang napanood ko ulit ang serye ni Alec habang lumilipat siya sa bagong shop sa Montana. Mga 4 o 5 beses ko na rin napanood ang serye. Pero ang saya talagang makita na may bagong shop na puro bago ang gamit. Medyo kakaiba ang naging diskarte ko sa pagliha ng talim na ito. Imbes na tapusin ko muna ang talim sa 600 grit bago ang hawakan, salit-salitan kong pinapakinis ang talim at hawakan hanggang parehong umabot sa 600 grit. Para tumugma sa bilugang hawakan, ginawang bilog ang likod ng talim. Karaniwan, tinatanggal ko lang ang matutulis na kanto. Pero mas maganda siguro kung bibilugin ko na rin ang hawakan hanggang likod ng talim. Para mapaghandaan ang marka ng gumawa para sa pagdidilim gamit ang gun blue, nililinis ko muna ang loob ng inukit na bahagi gamit ang 5,000 grit na sanding pad. Mas epektibo ito sa paglilinis ng bakal kaysa acetone lang. Ngayon na naukit at napadilim ko na ang marka ng gumawa ko, oras na para pag-isipan ang pag-ukit mismo sa talim ng blade. Ginagamit ko lang ang kawad para ilubog at iangat ang blade sa ferric dahil mga 4 talampakan ang taas ng tangke ko. Panglinis ko ng blade bago i-etch ay dishwashing soap lang. Kahit gumamit ako ng degreaser at acetone, may mancha pa rin. Laging malinis ang finish kapag ginagamit ko ang dishwashing soap. Hindi naman ito mahuhulog, di ba? Sige, di ko alam ang kalalabasan nito. Tingnan natin. Wow! Sandali, totoong parang bagyong apoy ito. Parang malakas na buhawi. Di ko nga alam ibig sabihin nun pero tingnan mo yung mga paikot, grabe. Halata sa reaction ko na di ko inasahan makita ang pattern na to. Karaniwan, kapag nag-grind ako,
Alam ko na itsura ng pattern pagkatapos si etch, pero sa pirasong ito, wala talaga akong nakita. Ano to? Kapag inobserbahan mo ang pattern, parang kaya mong isipin ang itsura ng bar bago ito itwist. Dinurog ng the W's ito kaya makikita mo sa gilid at likod ang maraming maliliit na parang pagsabog. Matapos linisin gamit ang 2,000 at 500 grit na liha at 5,000 grit na sanding pad sa mga transition, gagawin na ang pangalawang etch cycle. Pagdating sa pagkakaiba ng unang at pangalawang etching cycle, ang tanging pagkakaiba lang ay ang pangalawa ay ginagawa pagkatapos ng una. Isa sa mga epekto ng pag-etch gamit ang ferric ay talagang nagkakaroon ng lalim ang material. At minsan kapag masyadong manipis ang gilid, pwede kang makabuo ng maliliit na uka sa gilid mo at hindi ko gusto yon. Ginamit ko ang gilid ng kuko ko sa talim para siguraduhing pantay pa rin, at buti pantay pa rin ito. Perpekto. Sobra ba yon? Ngayong handa na ang solusyon ng kape at malinis na ang talim, oras na para ibabad ang talim sa kape ng 3 buong oras. Sige, 3 oras ang lumipas. Oo nga. Uy, tingnan mo yung iba. Ngayon yan ang totoong bagyong apoy. Lagyan natin ito dito. Ang manipis na patong ng langis na ito ay dapat magpahintulot na manatili ng permanente ang ukit ng kape. Kung gagamitin ko agad ang sunshine cloth sa talim matapos mag-ukit ng kape, mabubura ang iba. Kaya mahalaga ang langis na ito. Pagkatapos ng mabilisang punas at pagkinis sa hawakan gamit ang sunshine cloth, tapos na ang talim. Sana nagustuhan nyo, panoorin akong gumawa ng Firestorm Damascus Chef's Knife at magustuhan din ang B-roll. Bro, kailangan ko ng upuan. Matapos kong paalisin si Marlo sa aking upuan, oras ng hasain ng blade sa huli. Dahil halos zero na ang talim, hindi ko na sinimulan sa 400 grit at dumiretso na agad sa 3,000 grit Chochera Waterstone. Paborito kong paraan para sukatin ang talim ng kutsilyo ay idampi ito sa gilid ng kuko ko. Kapag dumikit ang talim sa kuko ko, alam kong matalas na ito. Kapag ang talim ay dumudulas sa kuko ko at hindi ko makapit, alam ko na kung aling bahagi ang dapat kong ayusin sa bato. Ang liit ng micro bevel na yan, halos di mo makita sa gilid. Sige, itong math homework ay mula pa noong 2014. Panahon nang matapos ito.